Samuel PH. Hi guys! Welcome back sa aking channel. For today's video guys, magha-harvest ulit tayo guys ng ating mga railings. Yan. Bali, ililipat na natin guys do sa isang grow out pan natin. Medyo nalaki na kasi guys yung mga railings dito. Medyo nasikip na sila. Kaya ililipat na natin guys sa mas malaking lagayan. Bali, ito ang diskarte ko guys pag ako'y nanguhuli ng railings. Yan, ginagamitan ko ng hose. Tapos meron tayong net dyan syempre para pag may sumama guys doon sa tubig, makukuha rin agad natin guys yung railings na sasama. Yan, bali, ito nga pala guys, ito yung ating hides. Ito, unang kuha pa lang natin guys dun sa hides. Yan, napakarami na agad guys ng mga railings yung nakuha natin. Siguro guys, almost 100 agad tong nando sa hides na nilagay natin guys. Yan, bali mamaya estimated natin guys kung ilang piraso yung nandito natin ng mga railings. Yan, kasi dito pa lang guys sa unang kuha natin, medyo marami-rami na guys. Yan, bali isa nga lang pala parent niyan guys, yung ating nandito sa isang rep tab. Yan, pero kung mapapansin nyo guys, napakarami nung ating mga railings. Yan, medyo matured na kasi guys yung ating female ARC, yung bali yung mother nitong ating mga railings. Halos 6 inches na yon guys yung ating mother ARC na yun, kaya mas marami na siyang napuproduce guys na mga railings. Yan, bali ubusin lang natin guys yung tubig dito tapos hulihin lang natin. Give me every time. Ayan guys, bali tapos na tayo manghuli guys. Wala nang laman tong ating rep tab. Nandito na lahat guys sa ating sintang, yung ating mga railings. Bali ang bilang ko dito guys, halos nasa 450 piraso yung ating railings guys. Bali isang mother ARC lang guys yung parent nito. Yan, kung mapapansin nyo guys, napakarami talaga nila. Yan, kaya ililipat na natin to sa grow out pan. Yan, para mas mabilis sila lumaki guys. Yan, bali ang pinakain ko nga pala dito guys ay mga baby brine shrimp saka PO2. Yan, kasi mas mabilis talaga makalaki yon guys. Lalo na yung BBS guys, pag mga bagong pisa yung mga railings natin guys, gustong gusto nila yung BBS. After 1 week lang guys, mabilis silang lalaki. Yan, yun lang yung pansin ko dun guys sa ating mga railings. Yan, tapos itong mga gapi na kasama dito sa ating rep tab ay papakain na natin guys dito sa ating monster fish. Yan, dito sa ating arwana guys, saka sa ating Oscar. Yan, bali ang ginagawa ko kasi guys, binabase ko rin kasi yung laki ng mga gapi na nilalagay ko doon sa ating rep tab. Pag may bagong pisa kasi na railings, sinasamahan ko rin to guys ng mga bagong anak din ng mga gapi guys, para doon pa lang sa gapi makikita ko na yung improvement ba kung nalaki na yung ating mga railings. Kasi pag lumaki yung gapi, ibig sabihin lumaki din yung ating mga railings guys. Kaya hindi ko na masyadong chinecheck yung mga railings, yon tinitingnan ko na lang yung mga gapi. Pag malaki na sila yon, saka ko chinecheck yung mga railings natin. Yan, tapos magdala nga rin pala tayo guys ng PKBM dun sa ating isang concrete pond. Yan, sasamahan natin ng PKBM yung mga railings natin guys. Yan, bali ito lahat yan guys yung dadali natin dun sa isang concrete pond natin guys. Yan, bali update ko kayo mamaya guys pag naandun na tayo, kasi almost 2 to 3 minutes din guys na paglalakad guys yung ating pwesto ng ating concrete pond guys. Napakadami talaga nito guys. Kung mabuhay mo to guys, kahit hindi mo maibenta, kahit pangkain lang guys, okay na to. Kaya napakaganda talaga mag-alaga guys ng mga ARC. Yan, bukod sa napakatipid na pakainin guys, yan, masarap pang kainin to guys.
Yan, tapos ito yung dadalhin nating PKBM. Yan, bali kumuha lang ako ng mga 15 pieces guys para dun sa ating isang concrete pan. Yan, update ko kayo guys pag naandun na tayo sa ating concrete pan. Ito na nga guys, nakarating na tayo dito sa ating concrete pan. Bali, acclimate muna natin guys tong ating mga railings yan kasi napaka-importante nun guys kahit medyo hawig sila ng temperature, mas safe pa rin guys kung i-acclimatize natin yung ating mga ARC yan para hindi sila ma-water shock. Yan, bali ito na nga pala yung setup natin guys. Kung napanood nyo isa nating video, ayan medyo nalaki na yung mga halaman natin dito guys. Ayan, medyo nagapang na sila. Ayan, tapos itong mga asola natin yan medyo dumami na. Konti lang yung nilagay natin dito guys na asola pero ngayon yan medyo marami na guys. Tapos check din natin dito guys yung isang concrete pad natin sa gilid. Yan, nandito na yung mga 3 inches to 4 inches natin na mga ARC. Yan, bali isang haba nga pala to guys itong ating concrete pan dito. Yan. Siguro may laman pa guys to na mga 300 pieces na mga 2 to 4 inches guys na mga railings, na mga ARC. Yan. Bali dito kasi tayo kumukuha guys ng pang out natin. Yan. Diyan tayo namimili ng mga binebenta natin guys. Yan. Bali isangat ko nga rin pala guys kasi may nakikita ko sa mga page. Yan, bali kasi lagi silang nagtatanungan, kamusta na ba ang market ng ARC? Yan, kumbaga kasi lahat, sabi nga ng iba, breeder na daw, wala nang customer guys. Bago kasi kayo mag-umpisa guys sa pag-aalaga ng mga crayfish, i-share nyo na lang guys kung anong gusto nyo kasing mangyari. Kumbaga, gusto nyo bang pambenta o pang sarili lang? Kasi bago kayo mag-umpisa guys, pag-aralan nyo muna mabuti guys kung paano nyo i-market guys yung mga crayfish nyo o yung mga alaga nyo guys. Kasi hindi naman yung porket nag-alaga kayo na parami nyo mabebenta nyo agad guys. Bali nasa sa inyo rin yan, kanya-kanyang diskarte guys kung paano nyo maibebenta guys yung mga crayfish nyo. Kasi yung iba parang nakikita ko lang nag-alaga lang sila, nagparami lang sila pero hindi nila maibenta kasi nga kulang din sila sa pag-market guys ng mga crayfish nila. Yun lang naman ang advice ko doon kasi ako nga hindi ko masyado minamarket yung crayfish natin pero may nabili pa rin guys, pinupuntahin pa rin tayo dito sa ating mini backyard. Kasi ako target ko talaga guys pang food consumption yung alaga ko or kung hindi man, edi pang sarili lang guys kasi hindi naman kasi talaga lugi guys pag nag-alaga ka ng crayfish kasi nga unang-una guys napakatipid ng pagkain ng ating mga crayfish. Yan, kahit ano guys kinakain yan, mga gulay. Yan, kung sa mga feeds naman guys napakatipid ng ating mga crayfish. Yan, kaya para sa akin guys, the best pa rin talaga mag-alaga ng mga crayfish natin. Yan, kasi napakatipid talaga guys. Yan guys, bali 30 minutes na nga. Ito, pakakawalan na natin guys yung ating mga railings dito sa ating pond. Yan, bali nagpatulong na nga ako sa pamangkin ko. Yan, siya na yung bubukas ng ating mga PKBM guys. Yan. Bali nilagyan din natin kasi ng PKBM guys para medyo may kulay naman yung ating pond saka hindi naman siya nangangain guys na mga railings natin. Maliban lang guys kung talagang malaki na yung PKBM nyo tapos yung mga railings na nilagay nyo is yung mga bagong pisa. Pero kung halos magsing edad sila guys, hindi naman nangangain guys yung PKBM guys ng mga railings kasi matagal ko na rin isinasama sa mga railings ko yung mga PKBM guys kaya medyo sanay na rin sila na
may kasama sila guys na mga Kraylings. Yan, bali pakawalan na nga pala natin guys itong ating mga Kraylings dito. Yan. Pero may laman na to guys, itong pond na to. May nauna na ditong mga 200 na higit guys, na halos same size lang din itong mga Kraylings natin. Yan. Tips nga rin pala guys sa mga may Kraylings, wag niyo isasama guys yung maliliit na Kraylings nyo do sa medyo malalaki na, kasi pag nag-molt guys yung maliliit na Kraylings guys, kakainin talaga yan ng mga malalaking Kraylings. Kaya kung ano lang guys yung mga ka-size nila, yun lang yung pagsamasamahin nyo guys, para mas marami kayong matira guys na mga Kraylings, o mas maraming mabuhay guys ng mga Kraylings nyo sa pond nyo. Yan, bali sa susunod nga pala guys, meron na ulit tayong bagong pisa ng mga ulang. Magbibideo ulit tayo guys about sa ulang naman. Yan, sa susunod na video natin guys, yun naman yung ating iba-vlog. So paano guys, dito ko na nga pala tatapusin tong video na to. Salamat sa mga nanood guys, maraming salamat. Peace out. Every time